Ang ugong ng tricycle ay tila isang dasal na unti-anting namamatay. Huminto ito sa kung saan ang semantadong kalsada ay nilamon ng lupang maputik sa mismong bibig ng isang pader ng kulay abong ulap na tila may sariling buhay. Ma'am, hanggang dito na lang po talaga, sabi ng driver. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa isang takot na mas malalim pa. Hindi siya makatingin ng diretso kay Lara. Ang kanyang mamata ay nakapako sa makapal na hamok na gumagapang sa kanilang paanan na parang isang hayop na nag-aabang. Naramdaman ni Elara ang paghihipit ng hawa niya sa rosaryong gawa sa kahoy na nakasabit sa kanyang lik. Ito ang kanyang unang misyon bilang isang novitiate, isang pagsubo mula sa Diyos. Ngunit sa pagitan ng turo ng simbahan at sa namumuong takot sa kanyang dibdib, may isang espasyong hindi kayang punan ng panalangin. Salamat po, Manong. Pilit niyang pinatatak ang kanyang boses habang inaabot ang bayad. Kinuha iyon ng driver nang hindi siya tinitiknan. Ang kanyang nga daliri mabilis na parang nagnanakaw. Sa isang iglap, pinaandar na niya ang tricycle, umikot at humarurot palayo. Walang lingon-likot. Ang tunong motor nito ay mabilis na kinain ng katahimikan at naiwan si Elara na mag-isa. Kaharap ang baryo na tila ayaw magpapasok ng sinuman. Baryo Kalimaw. Huminga. Siya ng malalim. Ang hangin ay malamig at mabigat. May amoy ngang basang lupa at nabubulok na mga dahon. Tila hindi ito basta hamok lamang. May bigat ito. May sariling kaluluwa na yumayakap sa lahat, na bumubura sa mga kulay at tunong ng mundo. Isinukbit niya ang kanyang malit na bag sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad papasok sa ulap. Sa bawat hakbang, tila siya ay lumulubog sa isang mundong iba. Ang lamig ay hindi lamang sa balat, kundi hanggang sa buto. Ang katahimikan ay nakabibingi. Pinabasag lamang ng tunok ng kanyang paa sa maputik na daan at ng sarili niyang pinipigilang pahinga. May mga bahay kubo sa makabilang gilid ng daan. Ngunit ang mga bintana nito ay mga blangkong mata lamang na nakatanaw sa kawalan. Walang mga batang naglalaro. Walang mga tandang na tumitilaw. Walang mga taong nag-uusap. Paminsan-minsan, sa sulok ng kanyang mata, may nahahagip siyang isang anino sa likod ng bintana, isang kurtinang biglang isinasara. Nararamdaman niya ang kanilang tingin hindi mausisa, kundi punong pag-ingat at takot. Para siyang isang dayuhan na napatpat sa isang lugar ngang mamulto. Pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakad, natanaw niya ito sa itaas ng isang maliit na burol, ang Tufin Concepcion Purisima. Ang gusali ay gawa sa mga lumang batong adobe. Matatag at tila isang muwak laban sa kalungkutan ng baryo. Isang malaking krus na bato ang nakatindig sa pinakatuktok nito. Isang pangakong kaligtasan sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, isang pamilyar na simbolo. Nakahinga siya ng bahagyang maluwag. Isang malaking tarangkahang bakal ang bumungat sa kanya. Bago pa man niya ito maitulak, bumukas ito ng may marahang kalansing. Isang matandang babae, nakasuot ng kumpletong abitong isang Madre Superiora, ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang mukha ay may maguhit ng karanasan, ngunit ang kanyang mga mata ay punong isang payapang liwanag. Ngumiti ito, isang ngiting tila kayang painitin ang nanlalamig niyang kaluluwa. Sister Elara, hindi ba? Sabing Madre, ang kanyang boses ay malumanay at mapakalinga. Ako si Mother Superior Isabela. Kanina ka pa namin hinihintay. Halika, pumasok ka. Tila isang bigat ang nabunot mula sa dibdib ni Elara. Ang init at kabaitan sa boses ni Mother Isabela ay isang maligamgam na tubig sa kanyang nauhaw na diwa. Maraming salamat po, Mother Superior. Magandang araw po. Halika, anak.
Alam kong napagod ka sa iyong biyahe, sabi ni Isabela habang ginagabayan siya papasok sa patio ng Tufirn. Ang loop ay malinis at tahimik. Isang malaking kaibahan sa magulo at maputik na baryo sa labas. May isang maliit na hardin sa gitna, punong nga bulaklak na tila pilit na lumalaban sa walang hanggang takip silim ng lugar. Habang sila'y naglalakad, may isang lalaking nakayuko sa isang sulok. Nagahasang ang isang mahabang itak. Nang marinig nito ang kanilang ngayabak, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Isa itong matandang lalaki, payat ang katawan, at ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa lumang kahoy. Ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, at ang tingin na ipinukol niya kay Elara ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Walang emosyon, walang pakbati, isang tinging blanko at nakakakilabot. Naramdaman ni Elara ang paktindi ng kanyang nga balahibo. Huwag mo na siyang pansinin, bulong ni Mother Isabela. Hinawakan ang braso ni Elara na parabang nabasa niya ang kanyang kaba. Siya si Mang Karding, ang ating tagapag-alaga. Medyo, hindi lang siya sanay sa manggabagong mukha. Hindi inalis ni Mang Karding ang kanyang tingin hanggang sa makalayo sila. Ang tunong ng hinahasang bakal ay sumunod sa kanila, isang tuno na nanganggako nga talim na sakit. Dinala siya ni Mother Isabela sa kanyang magiging silid. Ito ay maliit at simple, isang kama, isang maliit na mesa at upuan, at isang aparador. May isang bintana na nakatanaw sa likurang bahagi ng Tuvir, kung saan nagsisimula ang isang masukal na gubat na nilalamon dingang mong, magpahinga ka muna, Sister Elara. Mamayang gabi, sa hapunan, ay ipapakilala kita sa iba pang mangmadre. Sabi ni Mother Isabela. Ang kanyang ngiti ay hindi pa rin nawawala. Huwag kang mag-alala sa sinasabi ng mga taga-baryo. Ang lugar na ito ay nangangailangan lamang ng liwanag ng Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit ka narito. Nang maywang mag-isa, umupo si Elara sa gilid ng kama. Ang lambot nito ay isang kaginhawaan, ngunit ang lamig ng silit ay nanatili. Tumingin siya sa bintana. Ang gapuno sa labas ay tilam gakalan say nadaliring nakabot sa kulay abong langit. Ang pagod ng biyahe ay unti-unting gumapang sa kanyang katawan, matapos ang isang mabilis na hapunan kung saan ipinakilala siya sa ilang mamadre na karamihan ay tahimik at mailap. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang gabi sa Kalimaw ay hindi naiba sa araw. Ang parehong dilim, ang parehong hamok, ang parehong bigat sa hangin. Nanalangin siya, humihingi ng lakas at proteksyon. At sa gitna ang kanyang nga dasal, dinalaw siyang antok. Isang tuno ang gumising sa kanya. Kaluskos. Napamulat siya. Ang silit ay balot sa kadiliman. Tiningnan niya ang relos sa kanyang mesa. Hating gabi na, pinakiramdaman niya ang paligid. Baka isang daga lang, sabi niya sa sarili. Baka hangin lang. Kaluskos. Kaluskos. Hindi. Ang tunog ay nakmumula sa labas ang kanyang bintana. At hindi ito tunog ang hayop. Ito ay mabagal, sinasadya. Parang mga kuko, mahahabang kuko na marahang kumakaskas sa lumang kahoy ng pader. Pataas, pababa. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang batok kasabay ng paktinding ng kanyang nga balahibo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Niyakap niya ang kanyang kumot. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sinubukan niyang magdasal. Ngunit ang masalita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Kaluskos. 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 Mas malakas. Mas malapit. Tila sinusubukan nitong humanap ng siwang, isang butas na papasukan. Hindi na niya natiis. Sa isang biglang pag-ipon ng lakas ng loop na hindi niya alam kung saan nanggaling, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay maingat, bawat pahinga niya ay pinipigilan. Gumapang siya palapit sa bintana,
Ang sahig na kahoy ay nanlalamig sa kanyang nga paa. Ang matablang bintana ay luma na at may isang maliit na siwang sa pagitang maito. Sapat lamang upang makasilip. Biglang huminto ang pagkaskas. Ang katahimikan na pumalit ay mas nakakatakot. Nanginginig ang nga kamay. Inilapit ni Elara ang kanyang mata sa siwang. Umandas siyang makita ang kahit ano, isang halimaw, isang demonyo, ang nakakatakot na mukha ni Mang Karding. Ngunit wala siyang nakita. Wala, kundi ang pader ng kulay abong hamok, siksik at hindi matinak. Tila isang blangkong pader na walang katapusan. Bumuga siyang hangin na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Siguro ay guni-guni lang niya ang lahat. Ang pagod sa biyahe, ang kakaibang pakiramdam sa baryo, marahil ay pinaglalaruan lamang siyang kanyang isipan. At sa sandaling iyon ngang kanyang pag-aalinlangan, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, narinig niya ito. Hindi ito sigaw. Hindi ito bulong ng tao. Ito ay isang tunok na tila nakmula sa isang tuyong. Lalamunan na matagal nang hindi ginagamit sa pagsasalita, isang garagal na hangin na may bigat ng libingan. At ito ay nasa labas lamang ng bintana. Napakalapit na tila ibinubulong ito ng diretso sa kanyang tainga. Isang salita lamang, ngunit sapat na upang palamigin ang dugo sa kanyang naugat. Sa riva, kinabukasan, hindi sinak ng araw ang gumising kay Elara. Ang gumising sa kanya ay ang parehong liwanag na kulay abo, pagod at walang buhay, na dahan-dahang tumago sa kanyang bintana. Wala siyang tulog. Bawat kaluskos ng sanga sa labas, bawat alulong ng hangin ay nakpadala ng isang along ng takot sa kanyang buong katawan. Ang salitang iyon sa riwa ay paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang makamandag na bulong na sumira sa katahimikan ng kanyang nga panalangin. Pinilit niyang bumangon sa harap ng salamin sa kanyang maliit na banyo. Nakita niya ang isang estranghero. Isang babaeng may malaalim at maitim na bilok sa ilalim ng kanyang nga mata. Ang kanyang balat ay mas maputla kaysa karaniwan. Ito ba ang itsurang isang lingkod ng Diyos o isang taong hinahabol ng multo? Sa almusal, sinubukan niyang maging normal. Ngumiti siya sa ibang mga madre. Ngunit ang mga ngiting isinukli sa kanya ay tila mga maskarang hindi abot sa kanilang mga mata. Ang lahat ay gumagalaw ng may isang kakaibang bigat na parabang ang hamok sa labas ay pumasok na rin sa loob ng mapader ng tuvir at sa loob ng kanilang makaluluwa. Ang kanyang misyon dito ay hindi lamang maglingkod. Nariyan din ang hindi opisyal na utos mula sa kanilang kongregasyon. Alamin kung ano talaga ang nangyari sa pinalitan niya, si Sister Agnes. Nilapitan niya ang isang batang madre, si Sister Tres, habang ito'y nahuhugas ng maplato. Magandang umaga po, Sister. Bati ni Elara, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. Nais ko lang po sanang magtanong tungkol kay Sister Agnes. Biglang natigilan si Sister Tres. Ang hawak niyang plato ay muntik ng malaglag mula sa kanyang nga kamay. Hindi siya tumingin kay Elara. Sa halip, ang kanyang nga mata ay nerbiyosong gumala sa paligid na tila naghahanap ng kung sinong nakikinig. Si Sister Agnes? Sabi nito na alos pabulong. Umalis na siya, hindi niya kinaya ang buhay dito. Pero bakit po? May nangyari po ba? Git ni Elara. Masyadong tahimik dito. Mabilis na sagot ni Therese. Kinuha ang isa pang plato at kinuskos ito ng mas mabilis kaysa kinakailangan. Umalis na siya. Iyon lang. Tinalikuran na niya si Elara. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Ganun din ang nakuha niyang sagot mula sa iba. Mga pader nga tahimikan. Mga tinging umiwas. Tila ang pangalan ni Sister Agnes ay isang ipinagbabawal na salita, isang sugat na ayaw nilang galawin. Dahil dito,
Nakpasya siyang direktang magtanong kay Mother Superior Isabela. Natagpuan niya ito sa kanyang opisina. Isang silit na punong maantigong libro at may amoy ng kandila at lumang papel. Mother Superior, simula ni Elara, sinubukan ko pong magtanong tungkol kay Sister Agnes. Ngunit tila walang gustong magsalita tungkol sa kanya. Oh, ngumiti si Mother Isabela. Isang ngiting mapangunawa. Ibinaba niya ang kanyang binabasang libro at itinuon ang kanyang buong atensyon kay Elara. Maupo ka, anak, sabi niya. Sumunod si Elara. Anak, si Sister Agnes ay isang mabuting kaluluwa, ngunit mahina ang kanyang kalooban. Malumanay na paliwanag ni Isabela. Ang baryo Kalimao ay isang pagsubok. Ang kalungkutan, ang pag-iisa, hindi ito para sa lahat. Nalunot siya sa lungkot at isang araw, nagpasya na lamang siyang umalis ng walang paalam. Nasaktan kami, ngunit naintindihan namin. Hindi lahat ay may lakas ng pananampalataya na tulad mo, Sister Elara. Ang masalita ni Mother Isabela ay tila isang balsamo na kapakalma, makatwiran. Ngunit sa likod ng maito, may naramdaman si Elara na isang pagkalamig, isang bagay na hindi tama. Nang hapong iyon, naglakat-lakat si Elara sa hardin ng Tufin upang maghanap ng kapayapaan. Ang mabulaklak dito ay maputla, tila uhaw sa sikat ng araw na hinding-hindi nila natitikman. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno akasya, nakita niya si Mang Karding. Hindi ito nahahasa ng ita ngayon. Nakatayo lamang ito, nakasandal sa puno at tahimik na naninigarilyo at nakatitig ito sa kanya. Hindi ito isang tinging nagkataon lamang. Ito ay isang tinging mataman. Tila sinusuri ang bawat hiblang ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Elara ang pamilyar na kilabot. Nagpasya siyang huwag itong pansinin at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit narinig niya ang magayabak nito sa damuhan. Sumusunod sa kanya. Huminto si Elara at humarap dito. May kailangan po ba kayo, Mang Karding? Tanong niya. Sinisikap na itago ang panginginig sa kanyang boses. Itinapon ng matanda ang upos ng sigarilyo at inapakan ito. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang mamata nito ay hindi kumukurap. Ang mukha nito ay isang mapangmalihim at pait. Umalis ka na habang may panahon pa. Hermana, sabi nito. Ang boses ay magaspang na parang graba. Natigilan si Elara. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Isang mapalangiti ang gumuhit sa malabi ni Mang Karding. Akala mo ba, ang dasal mo, ang rosaryo mo, ang abito mo, may silbi ang yan dito? Itinuro nito ang lupa gamit ang kanyang nguso. Ang lupang ito ay may sariling Diyos. At hindi siya nakikinig sa magadasal. Ay, tumingin ito ng diretso sa kanyang mata at sa isang iglap, nakita ni Elara ang isang bagay sa likod ng galit nito, isang malalim na pihati. Ang pananampalataya mo ay walang silbi rito. Sabi nito, bawat salita ay tila isang suntok. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at naglakad palayo. Iniwan siyang nanginginig sa gitna ng namumutlang bulaklak. Gabi, ang masalita ni Mang Karding ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kanyang silid na mas lito at mas takot kaysa dati. Ang tuvir na dapat sanay kanyang kanlungan ay tila isang kulungang puno ang anino at malihim na ayaw magpabunyak. Umupo siya sa kama. Pagod na pagod. Hinaplos niya ang kumot at pagkatapos ay ang kutson. May naramdaman siyang isang bagay na matigas at nakaumbok sa ilalim nito. Dahil sa kuryosidad, itinaas niya ang kutson. At doon,
Nakatago sa pagitan ng kahoy na kama at na espongha ay may isang malit at manipis na libro, isang tala-arawan. Ang takip nitong gawa sa artipisyal na balat ay kupas na, ngunit malinaw pa rin ang nakasulat na pangalan sa unang pahina sa eleganteng sulat kamay. Agnes. Ang tala-arawan ni Sister Agnes. Mabilis na dumagundong ang kanyang puso. Binuklat niya ito. Ang maunang pahina ay punong pag-asa, nga salita tungkol sa kagandahan ng paglilingkod. Ngunit habang lumilipat ang mapahina, ang sulat kamay ni Agnes ay nagiging magulo, apurado. Ang masalitang ang pag-asa ay napalitang ang pag-aalinlangan, pagkatapos ay ng takot. May malis sa lugar na ito. May malis sa kanila. Naririnig ko sila sa gabi. Ang nabulong. Hindi siya ang inaakala ko. Nagmamadali niyang binuklat hanggang sa huling pahina. Ngunit wala na. Ang huling pahina, ang pinakamahalagang pahina, ay marahas na pinunit. Isang buntong hiningang ang pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Isasara na sana niya ang tala-arawan ng may isang maliit at lukot na piraso ng papel ang nahulog mula sa pagitan ng mapahina at lumapak sa sahig. Nanginginig ang makamay na pinulot niya ito. Ito marahil ay isang piraso mula sa punit na pahina. Maingat niya itong binuksan. May 3 salita lamang na nakasulat dito, gamit ang isang sulat na nanginginig at puno ng takot. Isang huling babala mula sa isang kaluluwang nawala. Huwag magtiwala sa salamin. Ang piraso ang papel ay tila nagsusunog sa kanyang palat. Huwag magtiwala sa salamin. Ang babala ni Sister Agnes ay isang tinik na bumaon sa isipan ni Elara. Sino ang kanyang pagkakatiwalaan? Ang matamis na ngiti ni Mother Superior na tila may itinatago? Ang mamadring may mga matang laging nakayuko? O ang matandang tagapag-alaga na? Ang tingin ay mas matalim pa sa kanyang ita. Ang tuvir ay hindi na isang kanlungan. Ito ay isang hawla ng malihim. At sa labas, ang baryo, kasama ang pagalit nitong katahimikan, ay tila isang mas malaking kulungan, ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan. Kung ang sagot ay wala sa lubngang mabanal na pader na ito, marahil-marahil lamang ay nasa labas. Kinabukasan, pagkatapos ng misa sa umaga, habang ang lahat ay abala sa kani-kanilang magagawain, dahan-dahang lumabas si Elara mula sa tarangkahan ng tuvir. Walang nagpaalam. Walang pumigil sa kanya. Tila isa siyang anino na walang nakapansin. Ang paglalakad sa baryo sa pangalawang pagkakataon ay mas nakakakilabot. Ngayon, hindi na lamang pag-ingat ang nakikita niya sa mukhang matao. Mayroon ng halong awa at takot. Isang matandang babaeng nawawalis sa kanyang bakuran ang biglang huminto at nakantanda ang krus nang makita siya. Isang grupong lalaking nag-iinuman sa isang maliit na tindahan ng biglang natahimik. Ang kanilang mata ay sumunot sa bawat hakbang niya, paksarang ang gabintana. Mabilis na pagpasok sa mga bahay. Tila siya ang mismong salot na kanilang iniiwasan. Sino po ang pwedeng makausap dito? Tanong niya sa isang babaeng naglalaba sa tabi ng isang poso. Ang babae ay umiling lamang. Hindi nag-angat ng tingin mula sa kanyang ginagawa. Nawawalan ng pag-asa si Elara. Palubok na siya sa dagat ng kawalan ng pakialam gang baryo. Hahakbang na sana siya palayo nang may maramdaman siyang isang marahang pagila sa dulo ng kanyang abito. Paglingon niya, isang mali na batang lalaki, marahil mga 6 na taong gulang, ang nakatingin sa kanya. Ang mamata nito ay malaki at seryoso. Walang bahid ng takot na nakikita niya sa mamatatanda. Hindi ito nagsalita. Sa halip, itinaas nito ang kanyang maliit na braso at itinuro ang isang makitit na landas sa dulong baryo, isang landas na halos natatabunan ng matataas na damo at mga baging. Bago pa man makapagpasalamat si Elara, tumakbo na ang bata palayo. Nawala sa isang eskinita. Nag-alangan man, sinundan ni Elara ang itinurong landas.
Ang daan ay papasok sa isang mas makapal na bahagi ng kakahuyan kung saan ang hamok ay tila masiksik at mas malamig. At doon, sa isang maliit na espasyo kung saan ang puno ay tila umurong dahil sa takot. Nakita niya ang isang maliit na bahay kubo. Gawa ito sa mga luma at nangingitim na kawayan at sawali. Ang bubong na pawit ay halos matabunan ng lumot. Ito na marahil ang dulo ng baryo, ang dulo ng mundo. May isang matandang babae na nakaupo sa isang maliit na bangko sa labas ng kubo, habala sa paghihimay ng dahon ng kung anong halaman. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, ang kanyang likod ay kuba na, at ang kanyang muha ay kulubot na parang isang tuyong prutas. Ngunit ang pinakanakapansin kay Elara ay ang kanyang mata. Ang ito ay maputi at malabo, nakatingin sa kawalan. Bulag ito. Alam kong darating ka, Hermana, sabing matanda. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal, na parang matuyong dahon na tinatangayng hangin. Hindi ito lumingon, ngunit alam ni Elara na siya ang kinakausap nito. Lumunog si Elara. Ako po si Sister Elara. Paano niyo po nalaman? Ang hangin ng kalimaw ay may dalang makuwento, sagot ng matanda. At ang kuwento ng isang bagong kaluluwa ay laging malakas ang bulong. Huminto ito sa kanyang ginagawa at dahan-dahang ipinihit ang kanyang ulo sa direksyon ni Elara. Ako si Sla, Aling Sla. Ang mangkukulam, naalala ni Elara ang nabulungan, ngunit sa harap niya ngayon, wala siyang nakikitang kasamaan. Ang nakikita niya lamang ay isang mata ng babaeng binalot ng kalungkutan. Nandito po ako para magtanong tungkol kay Sister Agnes, sabi ni Elara, halos pabulong. Isang buntong hininga ang kumawala sa malabi ni Aling Sala, si Agnes. Isang kawawang kaluluwa. Masyado siyang maraming tanong, katulad mo. Masyado siyang malapit nang matuklasan ang katotohanan. Anong katotohanan po? Nakmamadaling tanong ni Elara. Ang baryong ito ay may sakit, Hermana. Sabi ni Aling Sala, ang kanyang matang walang buhay ay tila nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ni Elara. Isang sakit na mas matanda pa sa simbahan ninyo. Isang sumpa na dumadaloy sa ugat ngang bawat puno at sa dugo ngang bawat pamilya dito. Sumpa, isang salitang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Elara. Ang pananampalataya ay isang malakas na sandata. Patuloy ni Aling Sala, ngunit hindi mo kayang labanan ang isang kaaway na hindi mo nakikita. Kailangan mo nga matang makakakita sa dilim. Tumayo si Aling Sela at pumasok sa kanyang kubo. Sumunod si Elara. Ang lupay, masikip at amoy ngang mga pinatuyong halaman, insenso, at isang bagay na hindi niya matukoy, isang amoy na sinauna at makapangyarihan. Mula sa isang maliit na baul na kahoy, may kinuha si Aling Sala. Dahan-dahan itong lumingon at inilahat ito kay Elara. Isa itong maliit na salamin. Ang likod nito ay gawa sa pila na nangingitim na sa katagalan at ang magilid ay may maukit ng makakaibang simbolo na hindi pamilyar kay Elara. Ang salamin mismo ay bahagyang malabo, puno nga malilit na gasgas. Napaatras si Elara. Ang masalita ni Agnes ay biglang umaling-aunaw sa kanyang ulo. Huwag magtiwala sa salamin. Hindi ko po ito matatanggap, sabi ni Elara. Nanginginig ang boses. Takot ka ba, Hermana? Tanong ni Aling Sla. Dahil ba sa sinabi sa iyong madring nauna sa iyo? Tila nabasa nito ang kanyang isipan. Kailangan mong pumili kung kaninong babala ang iyong pakikinggan. Ang babala ang isang taong natakot at tumakbo? O ang payo ng isang taong nanatili at lumaban? Naalangan. Dahan-dahang iniabot ni Elara ang kanyang kamay upang kunin ang salamin. Malamig ito sa kanyang palat at may kakaibang bigat. Nang mahawakan na niya ito,
Hinawakan ni Aling Sala ang kanyang kamay. Ang pagkakahawa nito ay mahigpit at nakakagulat na malakas para sa isang matanda. Lumapit ito. Ang mukha nito ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa kanya at bumulong. Ang bulong nito ay punong bigat nga taon ng pagdurusa at pagmamasit. Hindi nito itinataboy ang demonyo. Hermana, sabi ni Aling Sala, ipinapakita nito ang kanilang tunay na anyo sa ilalim ng balat ng tao. Ang salamin ay tila isang batong yelo sa kanyang bulsa. Ang lamig nito ay tumatagos sa tilang kanyang abito at nagyelo sa kanyang balat. Ang paglalakad pabalik sa tuvir ay isang paglalakbay sa gitna galawang makasalungat na agos. Sa isang banda ay ang babala ni Sister Agnes. Isinulat sa gitna ang desperasyon, huwag magtiwala sa salamin. Isang babala mula sa isang taong nakakita kung ano ang nasa dilim at nilamon nito. Sa kabilang banda ay ang utos ni Aling Sala, ibinulong ng may bigat ng maraming henerasyon. Ipinapakita nito ang kanilang tunay na anyo, isang pangako ng katotohanan. Gaano man ito kasuklam-suklam, kaninong babala ang mas matimbang? Ang sa madring tumakas o ang sa matandang babaeng nanatili? Pagpasok niya sa tarangkahan ng tuvir, ang dating pakiramdam ng pagiging kanlungan ay tuluyan ng naglaho. Ngayon, ang bawat anino sa pasilyo ay tila mas mahaba at mas madilim. Ang bawat ngiti nga madreng nakakasalubong niya ay tila isang pinraktis na pagkukunwari. Ang buong lugar ay humihingangang, isang kasinungalingan, at siya lamang ang nakakaramdam nito. Itinago niya ang salamin sa ilalim ng kanyang damit sa aparador, sa likod na mga lumang libro kahit saan para lamang hindi niya ito makita. Ngunit kahit hindi niya ito nakikita, nararamdaman niya ang presensya nito. Isang malamig na tuldok sa loob ng kanyang silid, isang paalala ng isang katotohanang nakabang. Lumipas ang maghapon na balisa si Elara. Sinubukan niyang magdasal, ngunit ang kanyang salita ay tila walang laman, na paulit-ulit na tunok na hindi makaabot sa langit. Paano ka mananalangin para sa protection laban sa isang bagay na hindi mo alam kung ano? Dumating ang oras ng pagdarasal gabi, ang vesperas, ang kapilya ng tuvien ay tahimik at tahimtim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga kandilang nakasindi sa altar. Ang kanilang nga ningas ay lumilihang maaninong sumasayaw sa matataas na pader na bato. Ang amoy natutunaw na kandila at lumang insenso ay nakabalot sa hangin. Nagsimula na ang mabagal at taimtim na pag-awit ng masalmo, isang nakasanayang ritual na dapat sana'y nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para kay Elara, ang bawat nota ng awit ay tila isang babala. Nakaupo siya sa isa sa mga bangko sa likuran. Ang kanyang makamay ay makadikit sa panalangin, ngunit ang kanyang mamata ay hindi mapakali. Tinitignan niya ang bawat madre, ang bawat pari, ang kanilang nga mukha ay payapa sa liwanag ng kandila. Sino sa inyo? Sino sa inyo ang hindi toto? Sa gitnang isang panalangin, isang tunok ang bumasag sa katahimikan, isang ubo. Hindi ito isang ordinaryong ubo. Ito ay malalim at basa. Tila may nakabarang putik sa lalamunan. Nagmula ito sa isa sa mga mas batang madre sa harapan, si Sister Clara, isang babaeng laging tahimik at mayroong isang uringang karamdaman na nagpamutla sa kanyang balat. Muli itong umubo, mas malakas ngayon, isang tunog na nakakapangilabot. Itinikom nito ang kanyang bibig gamit ang isang panyo at ang kanyang buong katawan ay nayanik. Ang lahat ay nagkunwaring walang narinig. Nagpatuloy sila sa kanilang dasal. Ngunit si Elara ay hindi na makasunod. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Sister Clara. At isang ideya, isang terrible at hindi mapigil ang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang salamin.
Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi. Hindi dito. Ito ay isang banal na lugar. Ngunit ang salita ni Mang Karding ay bumalik sa kanya. Ang pananampalataya mo ay walang silbi rito. Ang kuryosidad na mas matalas at mas mapanganib kaysa sa takot ang nakudyok sa kanya. Dahan-dahan na tila may sariling isip. Ang kanyang kamay ay gumapang papasok sa bulsangang kanyang abito, kung saan inilipat niya ang salamin bago pumunta sa kapilya. Ang malamig na pilak ay dumampi sa kanyang madaliri. Nagpatuloy sa pag-ubo si Sister Clara. Sa pagkakataong ito, tumalikod ito ng bahagya mula sa altar na parabang nahihiyang makitang Diyos ang kanyang kahinaan. Ang kanyang gilid ay nakaharap ngayon sa direksyon ni Elara. Ito na. Ngayon o hindi na kailanman. Nanginginig. Dahan-dahan niyang inilabas ang salamin. Itinatago ito sa lilim ng kanyang katawan. Itinaas niya ito ng bahagya sa isang anggulo kung saan makikita niya ang refleksyon ni Sister Clara. Sa unang segundo, wala. Nakita lamang niya ang ordinaryong refleksyon ng batang madrepayat, maputla at mukhang may sakit. Nagsimula ng isipin ni Elara na marahil ay nababalif na siya, na si Aling Sla ay isang manloloko lamang. Ngunit nang si Sister Clara ay nagsimulang humarap muli sa altar, may isang bagay na nangyari sa salamin. Ang kanyang katawan sa totoong buhay ay gumalaw, ngunit ang kanyang refleksyon, ang kanyang imahe sa salamin ay naiwan ng isang saglit na parang naipit sa pagitan ng dalawang mundo. At sa isang saglit na iyon na mas mabilis pa sa isang pakurap, nagbago ito sa salamin. Ang nakayukong ulo ni Sister Clara ay dahan-dahang tumingala. Ang mamata nito ay hindi na mga matang tao. Ang maito ay naging dalawang hukay ng ganap na kadiliman. Walang puti, walang iris, walang kaluluwa. At ang bibig nito na bahagyang nakabukas ay naglabas hinding dilang ang tao, kundi ang isang itim at mahabang dila na may dalawang dulo na parang sa ahas na marahang dumila sa kanyang ngalabing tuyo at basag. Mabilis pa sa kidlat na itinago ni Elara ang salamin sa ilalim ng kanyang abito, na parabang isa itong nakbabagang uling na pumaso sa kanyang kaluluwa. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa sindak. Ang katotohanan ay hindi na isang bulong o isang babala. Ito ay isang halimaw na nagdarasal sa tabi niya. Ang pagbalik mula sa kapilya patungo sa kanyang silit ang naging pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Elara. Ang bawat anino ay tila humahaba, nagiging madaliring nakabang sa kanya sa dilim. Ang bawat madring nakakasalubong niya ay isa ng potensyal na halimaw na naktatago sa ilalim ng banal na kaswatan. Ang kanilang mangiti ay mangisi, ang kanilang mapakbati ay mapakbabanta. Pagpasok sa kanyang silit, isinara niya ang pinto at ikinandado ito isang kilos na walang silbi. Alam niya kung ang kinatatakutan niya ay kayang gumapang sa mga pader. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mababaw. Ang imahe mula sa salamin ay nakaukit na sa likod ng kanyang mata. Ang matang itim na parang hukay, ang dila nga ahas. Isinuka niya ang lahat ng laman ng kanyang sikmura sa maliit na basurahan sa sulok. Ang katotohanan ay may lasang abdo. Kinabukasan, ang mundo ni Elara ay isa ng entablado ng takot. Sa almusal, hindi niya magawang tumingin ng diretso sa kahit sino. Nakayuko lamang siya sa kanyang platong kanin at tuyo, ngunit hindi niya ito magawang kainin. Nararamdaman niya ang tingin ni Sister Clara mula sa kabilang dulo ng mesa at bawat panguya ng ibang nga madre ay parang tunong ng gabutong dinudurok. Ang hangin mismo ay tila may mga matang nagmamasit. Kailangan niyang makasiguro, kailangan niyang makita itong muli. Kung hindi, mababalif siya sa pag-iisip.
kung iyon ba ay totoo o isang masamang panaginip lamang. Maghapon niyang sinundan ng tingin si Sister Clara. Nakaabang ng pakakataon. Sa wakas, habang nagdidilig ng mahalaman si Clara sa hardin, mag-isa nakita ni Elara ang kanyang sansa. Nagtago siya sa likod ng isang malaking haligi. Ang puso niya ay dumadagundong na parang tambol sa digmaan. Inilabas niya ang salamin. Nanginginig ang makamay. Itinaas niya ito. Itinutok niya sa refleksyon ni Clara. Ngunit wala. Nakita lamang niya ang isang payat at maputlang madre na nagdidiling ng rosas. Gumagalaw ang refleksyon kasabay ngang bawat galaw nga madre. Walang naiwang imahe. Walang mamatang itim. Walang dilang demonyo. Sinubukan niya ulit. Itinuto niya ito sa hardinerong si Mang Carding na nagpuputol ng damo sa di kalayuan. Normal ang refleksyon nito. Itinuto niya sa isang madring naglalakat sa pasilyo. Normal din. Bumaksak ang mabalikat ni Elara. Isang alon ng pakalito ang tumangay sa kanyang takot. Nakamali ba siya? Guni-guni lang ba niya ang lahat? Marahil ay tama si Mother Superior. Marahil ay dala lamang itong pagod at ng kakaibang kapaligiran ng kalimaw. Marahil ang tunay na halimaw ay ang kanyang sariling isipan. Ang pag-alinlangan ay mas masahol pa sa takot. Dahil sa takot, alam mo kung ano ang iyong kinakalaban. Sa pag-aalinlangan, ang kalaban mo ay ang iyong sarili. Ang kanyang pagiging balisa ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Mother Superior Isabela. Nang hapong iyon, isang batang nofitiate ang lumapit sa kanya. Pinapatawag po kayo ni Mother Superior sa kanyang opisina. Sister Elara, ang bawat hakbang patungo sa opisina ni Isabela ay tila isang hakbang patungo sa bitayan. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoyng kandila at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, may dala na itong bigat ng panganib. Nakaupo si Mother Isabela sa likod ng kanyang masanggawa sa nara. Ang kanyang kamay ay makapatong sa ibabaw ng isang nakasarang aklat. Ngumiti ito ang pamilyar na ngiting mapagkalinga. Ngunit ngayon, nakikita na ni Elara ang hindi niya nakita noon. Isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ngang isang mangangasong pinakmamasdan ang kanyang nahuling biktima. Maupo ka, Ana, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay malambing pa rin. Napansin ko nitong nga nakaraang araw na tila hindi ka mapakali. May bumabagabag ba sa iyo? Umiling si Elara. Masyadong takot na magsalita. Huwag kang matakot, sabi ni Isabela, na parabang nababasa nito ang lahat ng nasa isip niya. Normal lamang iyan. Ang mataga-baryo, may mga sarili silang makuwento, mga pamahiin, mangkukulam, aswang, mga kuwentong pambata na ginagamit para takutin ang mga masuwain. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Nakatanaw sa kulay abong tanawin. Ang tunay na demonyo, Sister Elara, ay hindi nagtatago sa dilim. Nagtatago ito sa ating mga isipan, ang pag-alinlangan, ang takot. Iyan ang tunay na kaaway. Lumingon ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang pananampalataya mo ang iyong kalasag. Huwag mong hayaang sirain iyon ng anino. Magtiwala ka sa Diyos at magtiwala ka sa akin. Nandito ako para gabayan ka. Ang masalita ay perpekto. Ang maito ay ang lahat ng nais marinig ni Elara. Ngunit ang kanyang naramdaman ay hindi kapanatagan, kundi isang nanlalamig na kilabot. Pakiramdam niya ay isa siyang langaw na nahuli sa sapot ng gagamba
At ang gagamba ay dahan-dahang nagpapaliwanag sa kanya kung gaano kaganda at kaligtas ang sapot na iyon. Opo, Mother Superior. Salamat po. Iyon na lamang ang naisagot niya. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Elara. Mas lalo siyang nalito. Sino ang paniniwalaan niya? Ang kanyang nga mata o ang kanyang isipan? Nagpasya siyang maglakat-lakat sa pasilyo ng Tufir, umaasang ang malamig na hangin ay lilinisin ang gulo sa kanyang ulo. Ang Tufir na ay tahimik na. Ang karamihan sa mga madre ay nasa kani-kanilang nasilit na. Habang siya ay papaliko sa isang madilim na pasilyo, narinig niya ang mga boses, mga bulungan. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang estatwa ni St. Francis. Sumilip siya. 2 anino ang nakatayo sa dulo ng pasilyo, malapit sa pinto papuntang kusina. Ang isa ay si Sister Clara. Ang isa pa ay hindi niya makilala. Hindi niya marinig ang lahat ng kanilang pinag-usapan. Tanging nga pira-pirasong salita lamang, dot sa diyang mausisa. Sinabi na ni Ina. Ngunit pagkatapos, narinig niya ang isang buong pangungusap mula kay Sister Clara. Malinaw at hindi may pagkakamali kahit na ito ay isang bulong. Ang boses nito ay walang bahid ng sakit o kahinaan. Ito ay malamig, sabik, at gutom. Malapit na ang ritual. Gutom na ako. Ang mga salitang iyon, malapit na ang ritual. Gutom na ako. Ay hindi na isang bulong lamang. Isa na itong sigawng demonyo sa loob ng kanyang ulo, isang hatol na nagsasabing ang kanyang oras ay malapit ng maubos. Hindi na natulog si Elara ng gabing iyon. Bawat segundo ay isang paghihirap. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang silid. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pinto. Ang kanyang nga braso ay nakayakap sa kanyang nga tuhod. Nakinig siya sa paghinga ng Tufir ang pekrik ng malumang kahoy, ang pagaspas ng hangin sa mga siwang, ang malayong tunong ng kampana na tumutuno sa bawat oras. Dati, ang matuno na ito ay nagbibigay kapanatagan. Ngayon, ang maito ay tuno ng isang halimaw na dahan-dahang nagigising. Hindi na siya nag-alinlangan. Hindi na siya nalilito. Ang tanging nararamdaman niya ay isang dalisay at nanunuot na takot. Ang salamin ni Aling Sla, ang talaarawan ni Agnes, ang uhaw sa dugo na boses ni Clara, lahat ay mga piraso ngang palaisipan na bumubuo sa isang imahengang impyerno at siya ay nasa gitna nito. Nang ang unang pahiwating ng kulay abong liwanag ay nagsimulang gumuhit sa bintana, alam na niyang oras na. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagdasal para sa gabay. Ang kanyang tanging panalangin ngayon ay nasa kanyang nga paa. Kinuha niya ang 2 bagay lamang. Ang talaarawan ni Agnes at ang salamin, na mabilis niyang isinilit sa malalim na bulsa ng kanyang abito. Hindi na siya nagdala ng damit o anumang personal na gamit. Ang maito ay pabigat lamang sa isang taong tumatakas para sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang pasilyo ay tahimik at walang tao. Ang bawat hakbang sa sahig na kahoy ay isang malakas na dagundong sa kanyang nga tainga. Bawat anino ay isang nakaabang na kaawe. Pinigilan niya ang kanyang pahinga habang dumadaan sa tapat ng silid ni Sister Clara. Pagkatapos ay sa tapat ng opisina ni Mother Superior Isabela. Ang pagtakas mula sa Tufir ay mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. Tila ang lahat ay natutulog pa sa kanilang mga banal na pakukunwari. O marahil, hinahayaan lamang siyang tumakbo na parabang isang daga sa isang maze. Alam na lahat ng daan ay patungo pa rin sa isang patibong. Ang laming ng umaga sa baryo Kalimao
ay mas masakit kaysa dati. Ang hamok ay tila mas makapal. Yumayakap sa kanya na parang isang basang kumot. Tumakbo siya. Tumakbo siya sa maputik na daan. Ang kanyang abito ay pumipilansik ng putik. Ang kanyang nga baga ay nag-apoy. Ang nga bahay na dati ay tila pagalit sa kanya. Ngayon ay tila nakikiramay. Isang bintana ang bahagyang bumukas. Isang pares ngang mata ang sumilip at mabilis na naksara muli. Naunawaan na niya ngayon ang kanilang takot. Ang takot na ito ay ang hangin na kanilang hinihinga, ang tubig na kanilang iniinom. Nakarating siya sa dulong baryo, sa landas papunta sa kubo ni Aling Sala, na hingal at halos masuka sa pagod. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto. Aling Sala, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basak at punong desperasyon. Nakaupo ang matanda sa isang silya sa gitnang silid na parabang kanina pa siya hinihintay. Hindi ito nagulat. Bahala ni Katiting na pagkagulat sa kulubot nitong muka. Nakita mo na, hindi ba? Sabi ni Aling Sala. Ang kanyang boses ay payapasagit na ngang pakasinda ni Elara. Nakita mo na ang isa sa kanila. Tumango si Elara. Hindi makapagsalita habang hinahabol ang kanyang hininga. Sino? Sila? Ano sila? Maupo ka, Hermana, bago ka pa bumaksak diyan, utos ng matanda. At ibubunyak ko sa iyo ang sumpang kumakain sa baryong ito. Sinabi ni Aling Sala ang kuwento. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay may bigat ng kasaysayan. Isang bigat na dinadalang kanyang angkan salop ng maraming siglo. Matagal na panahon na ang nakalipas simula niya. Bago pa manitayo ang tufir na iyan, ang kalimaw ay tinamaan ng isang malaking salot. Isang sakit na walang lunas, na pumatay sa mga bata at matatanda. Ang mapanalangin sa Diyos ay naging walang kabuluhan. Ang langit ay naging bingi. Sa gitnang desperasyon, ang maunang nagtatak ng Konsepsyon, isang pamilya ng mangmayayaman at makapangyarihang tao noon ay gumawang isang kasunduan. Hindi sa Diyos, kundi sa isang bagay na mas matanda pa. Isang nilalang karimlan, isang gutom mula sa lupa. Ipinagdasal nila hindi ang kaligtasan, kundi ang kaligtasan sa kamatayan mismo. At pinakingan sila. Patuloy ni Aling Sala. Binigyan sila nilalang ng lakas, ng buhay na walang hanggan. Ngunit bawat regalo mula sa dilim ay may katumbas na sumpa. Ang kanilang mga katawan ay naging malakas, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay naging uhaw sa dugong tao. Sila ang naging maunang aswang sa lupaing ito. Sila ang mabalat kayong banal. Naramdaman ni Elara ang panlalami na gumapang sa kanyang gulugot. Ang kasaysayan ng tufin ay hindi isinulat sa tinta kundi sa dugo. Ang salamin bulong ni Elara. Bakit sinabi ni Agnes na huwa ko itong pagkakatiwalaan? Dahil ang salamin ay hindi para sa atin, Hermana. Ito ay para sa kanila, paliwanag ni Aling Sala. Ito ay isang bahaging sumpa, isang kasangkapan na ginawa ang kanilang madilim na Panginoon. Ang salamin ng kaluluwa. Hindi ito ginawa para labanan sila, kundi para makilala nila ang isa't isa, para matiyak na walang sinumang hindi kauri ang makakapasok sa kanilang sagradong bilog. Ginamit ito ni Agnes, at dahil doon, nalaman nilang alam na niya. Iyon ang kanyang naging katapusan. Isang nakabibinging pakaunawa ang tumama kay Elara. Bawat piraso ay nakabit-kabit. Ang pag-iwas ng madre, ang babala ni Mang Karding, ang uhaw na boses ni Clara, ang pagmamanipula ni Mother Superior, at ang aking pamilya, sabi ni Aling Sila. At sa unang pagkakataon, narinig ni Elara ang bahit ng pait sa boses nito. Kami ang tanging pamilya sa baryo na tumangging sumama sa kasunduan. Bilang parusa, kami ay isinumpa na makita ang katotohanan.
ngunit walang kapangyarihang labanan ito. Kami ang naging matagapagmasid, matagapag-ingat ng kuwentong walang sinuman ang gustong pakinggan. Tumayo si Elara. Nanginginig sa isang halong takot at isang bagong tuklas na galit. Kung gayon, kailangan nating umalis, sabihin sa mga autoridad. Isang malungkot na ngitiang sumilay sa malabi ni Aling Sala. Hinawakan nito ang kamay ni Elara. Sila ay hindi lamang mahalimaw. Hermana, sabi ni Aling Sala, ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong. Sila ang Tufin, sila ang baryo na ito, at ang kanilang pinuno ay ang pinakamatagal at pinakamalakas sa kanilang lahat. Ang masalita ni Aling Sala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang bagong sumpa. Sila ang Tufin, sila ang baryo na ito. At ang kanilang pinuno ay ang pinakamatagal at pinakamalakas sa kanilang lahat. Hindi na siya nagtanong pa. Ang sagot ay higit pa sa kanyang kayang unawain. Mas malalim pa sa pinakamadilim na bangungot. Kung ang pinuno ngang halimaw ay ang kanyang pinakakatiwalaang Madre Superiora, kung gayon, paano siya makakalaban? Paano siya mabubuhay? Ang una niyang naisip ay tumakbo. Tumakbo papalayo sa Kalimaw, tumakbo papalayo sa lahat ng ito. Ngunit saan? Sino ang kanyang paniniwalaan sa labas? At ano ang mangyayari sa baryo? Samgatong hindi panakakaalam. Isang bagong lakas ng loob, isang matinding determinasyon na ipinanganak mula sa purong desperasyon ang gumapang sa kanyang puso. Hindi siya tatakas. Hindi siya hahayaan si Agnes na mamatay ng walang katarungan. Hindi siya hahayaan na ang kasamaan ay maghari sa ngalan ng kabanalan. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang harapin ang maito. Kailangan kong bumalik. Sabi niya kay Aling Sela. Ang kanyang boses ay nagulat sa sarili niyang lakas. Kailangan kong ipaalam sa kanila. Kailangan kong ilantat sila. Humiling si Aling Sela. Ang maputi nitong mata ay puno ng lungkot. Hindi ka maniniwala sa iyo, Hija. Ang kanilang pagkukunwari ay sadyang perpekto. Kailangan mo silang piliting ipakita ang kanilang tunay na anyo. Inilahat nito ang salamin. Gamitin mo ito. Ito ang tanging sandata mo ngayon. At huwag kang mangahas na tangkaing saktan ang reyna. Walang kapantay ang kanyang kapangyarihan. Nangingini na kinuha ni Elara ang salamin. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa anumang demonyo na inakala niyang haharapin. Bumalik siya sa tubig ng hapon. Sa gitna ng siksik na hamok, hindi na niya itinago ang takot sa kanyang mukha. Handa na siya sa anumang mangyari. Dumating ang oras ng hapunan. Ang huling hapunan. Ang refectory ay pinalamutian ng simple para sa isang araw ng pag-ayuno, ngunit ang amoy ng inihaw na baboy na nakakapanulas ng dugo ay kumalat sa buong silid na tila isang pang-uyam sa mga nag-ayuno. Ang mga madre ay nakaupo sa mga mahahabang mesa, ang kanilang mga mukha ay payapa at taimtim, ang kanilang mga kamay ay makadikit sa panalangin bago kumain. Nakaupo si Elara sa kanyang pwesto. Ang kanyang puso ay naghahanda para sa labanan. Hawak niya ang salamin sa ilalim ng kanyang abito. Ang lamig nito ay isang paalala ng kanyang misyon. Ang pagdarasal ay mahaba. Ang bawat salita ay tila isang balang nakapokus sa kanyang dibdib. Nasa ulo ang mesa si Mother Superior Isabela. Ang kanyang muka ay maliwanag at may ngiti na parabang walang ginagawa kundi ang maglingkod sa Diyos. Tiningnan niya ang nga mukhang mamadreng nasa paligid. Ang mamata ni Sister Clara ay dumaan sa kanya ng mabilis, may bahit ng pananabi. Sino sa inyo? Ilan sa inyo? Nagsimula na ang hapunan. Ang bawat paksubo ay isang hamon. Ang tunog nga kubiertos ay tila musikang kamatayan. Kailangan niyang kumilos.
Ngayon, nakasentro ang kanyang tingin sa isang mata ng pari, si Padre Mateo, na halos hindi nagsasalita. Palagi itong nakayuko at ang kanyang mukha ay laging may bahid ng pagod. Isang madalyang target na walang gaanong pagdududa. Sa isang biglang paggalaw at sadyang malakas, siniko ni Elara ang baso ng tubig sa kanyang tabi. Tumalsik ang tubig at ang ilan ay tumama sa abito ni Padre Mateo. "Oh, patawad po, Padre. Nakamali po ako," sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay punong pakukunwari na kaba. Inilagay ni Padre Mateo ang kanyang kubyertos. Dahan-dahan itong bumangon mula sa silya upang punasan ang kanyang abito. Ito na, habang nakatayo si Padre Mateo. Mabilis na inilabas ni Elara ang salamin. Sa isang mabilis at hindi halatang galaw, itinutok niya ito sa matandang pari. Sa unang segundo, ordinaryo pa rin ang refleksyon ni Padre Mateo. Ang kanyang mukha ay kulubot at pagod. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang nga mata sa salamin ay nagsimulang dumilim. Lumalim ang kanilang kulay, naging itim na parang nahukay. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka at isang aninong dila na may dalawang dulo ang sumilip. Nagtagumpay siya. Ngunit ang kinhindik-hindik na nangyari ay hindi lang kay Padre Mateo. Habang nakatutok ang salamin sa pari, ang mga mukha ng mga madreng nasa paligid ni Padre Mateo, ang mga madreng tahimik na kumakain, ang mga mukha na may ngiti ay nagsimulang magbago sa salamin. Si Sister Teres na nasa tabi ni Padre Mateo, ang kanyang refleksyon ay naging isang nilalang na may matulis na ngipin. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Si Sister Clara na nasa kabilang dulo, ang kanyang refleksyon ay nagpakitang isang walang buhay na mukha na may butas salig, tila pinagsawaan ng laman. Isang pagsasali ng lahat ng kaluluwang nawala sa baryong iyon. Nagsimulang manginig ang kamay ni Elara. Ang salamin ay bumigat sa kanyang palat. Ilan? Ilan sa inyo ang nagtatago? Sa kanyang pagkasindak, nagkamali ang kanyang paghawak. Ang salamin ay dumaustos at sa isang di sinasadayang paggalaw, lumipat ang direksyon nito at tumama sa refleksyon ni Mother Superior Isabela. Ang puso ni Elara ay biglang guminto. Hindi nagbago ang refleksyon ni Mother Superior Isabela. Ang kanyang mukha sa salamin ay nanatiling payapa, banal, at punong kabaitan. Ngunit ang mga mata nito, ang mata ni Mother Superior Isabela sa loob ng salamin ay biglang kumislap at sa isang marahang paggalaw na hindi niya ginawa sa totoong buhay. Ang refleksyon ni Isabela ay ngumiti, isang ngiting hindi banal, isang ngiting punong kaalaman, punong kasamaan, punong pagtatagumpay. Ang mamatang refleksyon ni Isabela ay nakatingin ng diretso sa kanya, tila sinasabing, "Alam ko at alam kong alam mo na." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa refectory. Ang tunong nga kubyertos ay huminto. Ang mabulungan ay namatay. Lahat ng mamata-mamata, ng tao at mga mata ng halimaw na nakukubli, ay nakatuon kay Elara. Ang salamin ay naging isang piraso yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Ang ngiti sa refleksyon ni Mother Superior Isabela ay isang hatol ng kamatayan. Alam niya, binitawan ni Elara ang salamin. Bumaksak ito sa sahik na bato ng may malakas na kalansing. Ngunit hindi nabasag, tila kinukut tiya siyang tibay nito. Dahan-dahan, tumayo si Mother Superior Isabela mula sa kanyang upuan sa dulo ng mesa. Ang bawat galaw niya ay mahinahon at punong grasya, na lalong nagpatingkat sa tensyon sa silit. Hindi siya galit, hindi siya nagulat. Nagsimula siyang pumalakpak. Isang palakpak na mabagal, sinasadya at nakakayanig. Plak, plak, plak.
Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang nakakakilabot na pagkilala sa kanyang katapangan o sa kanyang kahangalan. Isang kahangahangang pagtatanghal, anak, sabi ni Mother Superior Isabela. Ang kanyang boses ay nanatiling malambing at mapagkalinga, ngunit ngayon, mayroon na itong matalim na talim ng lason. Sadyang nalampasan mo ang lahat ng aking inaasahan. Kasabay ng kanyang maasalita, ang iba pang maaswang sa silid ay naksimulang tumayo isa-isa, si Padre Mateo, si Sister Tres, si Sister Clara, at marami pang iba na hindi niya napansin kanina. Ang kanilang mamukha sa totoong buhay ay hindi nagbago, ngunit ang kanilang matindig, ang paraan ng kanilang pagtingin sa kanya ay nag-iba na. Wala na. Ang pagkukunwari, ang naroon na lamang ay ang mga mata ng isang kawan ng galobo na nakapalibot sa isang tupang na liga. Bumaksak si Elara sa kanyang upuan, ang kanyang nga binti ay tila naging halaya. Wala na siyang lakas na tumayo, lalong wala ng lakas na tumakbo. Bakit? Iyon lamang ang salitang nagawa niyang ibulong. Ang kanyang boses ay basak. Lumakat si Isabela palapit sa kanya. Ang kanyang abito ay marahang humahagot sa sahig. Huminto ito sa tabingang kanyang mesa at pinulot ang salamin. Tiningnan niya ito ng may pagmamahal na parang isang lumang larawan ng pamilya. Bakit? Pakulit niya. Tila pinag-iisipan ang tanong. Dahil ang buhay na walang hanggan ay nangangailangan ng kabayaran, anak. At ang pananampalataya ang tunay at dalisay na pananampalataya. Tulad ng sa iyo, tulad ng kay Agnes ay ang pinakamatamis na alak para sa aming mauhaw na kaluluwa. Itinuon niya ang kanyang mamata kay Elara. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang tunay na anyo nito, hindi sa salamin, kundi sa lalim ng mata nito. Nakita niya ang daan-daang taon ng pagkagutom, ng panlilinlang, ng kasamaang nakukubli sa ilalim ng ngiti ng isang anghel. Siya ang matriark, siya ang reyna, siya ang simulatang wakas ng sumpang ito. Ang ritual ay malapit na, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos isang awit na. Isang seremonya upang palakasin muli ang aming angkan, upang bigyan ng panibagong lakas ang sumpang nagpapanatili sa amin. At ikaw, Sister Elara, sa iyong busilak na puso at hindi matinag na pananampalataya, ikaw ang pinakaperpektong alay. Alay, sakripisyo. Ang salitang iyon ay tumuso sa puso ni Elara na parang isang bunyal. Hindi siya isang misyonera, hindi siya isang madre. Para sa kanila, isa lamang siyang pagkain. Lumuhod si Isabela sa harap niya, kaya't magkapantay na ang kanilang nga mukha. Ang kanyang nga mata ay punong isang baluktot na uri ngang pakmamahal, isang pakmamahal ngang isang magsasakang tinitingnan ang kanyang alagang hayop bago ito katayin. Huwag kang malungkot, anak, sabi nito. Isang malaking karangalan ng maging bahagi ng isang bagay na mas dakila at mas matanda pa sa iyong Diyos. Inabot ni Isabela ang kanyang nga kamay at marahang hinawakan ang mukha ni Elara. Ang kanyang nga palat ay malamig na parang marmol. Pagkatapos, niyakap siya nito. Isang yakap na mahigpit at hindi mapigilan. Isang yakap na dapat sanay nagbibigay ng kapanatagan, ngunit sa halip ay isang malamig na hawla ng kamatayan. Naramdaman ni Elara ang amoy ni Isabela, isang halo nga bulala mula sa hardin at ang mabahong amoy ng lupang galing sa libingan. Ibinulong ni Isabela sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay malamig at may amoy ngang nabubulo. Huwag kang mag-alala. Ang kaluluwa ni Agnes ay naghihintay sa iyo. Kasabay ngang huling salita, naramdaman ni Elara ang isang matulis at nagyelong sakit sa kanyang lik. Hindi ito kagat, hindi ito saksak. Ito ay isang bagay na mas masahol, pa isang bagay na tila humihigop sa kanyang lakas, sa kanyang init, sa kanyang buhay.
Ang liwanag mula sa mga kandila ay nagsimulang maglaho. Ang mga mukha ng maaswang sa paligid ay naging mamalabong anino. Ang huli niyang nakita bago siya lamuning ang kadiliman. Ay, ang ngiti sa mukha ni Mother Superior Isabela. Isang ngiti ngang isang inang busok na busok. Ang unang bumalik kay Elara ay ang sakit. Isang nanunuot at malamig na kirot sa kanyang lig. Isang paalalang yakap na nagyayalong isang ina na demonyo. Pagkatapos ay ang lamig. Ang kanyang likod ay nakadikit sa isang bagay na matigas, magaspang at kasing lamig ng isang puntot. Ang amoy ng basang lupa at nabubulok na ugat ay pumuno sa kanyang nga baga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang nga mata. Kadiliman. Ngunit habang ang kanyang mamata ay unti-unting nasasanay, nakakita siya ng mga hugis. Nasa isang maliit at mababang silit siya, isang bodega o isang cellar. Ang pader ay gawa sa magaspang na bato at may maugat ng puno na gumagapang sa masiwang na parang maugat ng isang patay na katawan. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang mga braso at binti ay nakatali sa ibabaw ng isang malaking blokeng bato, isang altar na hindi para sa Diyos kundi para sa sakripisyo. Ang katotohanan ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang hapunan, ang salamin, ang yakap, siya ang alay. Narinig niya sila sa labas ng pintong kahoy. Hindi malinaw na mga salita, kundi mga kaluskos, mga garalgal na tawanan, ang tuno ng makukong kumakaskas sa sahig. Nagahanda na sila. Isang along ganap na kawalan ng pag-asang bumalot kay Elara. Dito na ba ang kanyang katapusan? Ang kanyang katawan ay magiging pagkain para sa mga halimaw at ang kanyang kaluluwa ay magiging alak para sa kanilang ritual. Sinubukan niyang magdasal, ngunit ang masalita ay tilam nga abo sa kanyang bibig. Ang langit ay napakalayo. Ang impyerno ay nasa kabilang pinto lamang. Biglang, may isang kalansing. Ang bakal na trangkang binto ay dahan-dahang itinataas. Napapikit si Elara. Ang kanyang puso ay tumigil sa paktibok, oras na. Marahang bumukas ang pinto. At isang parihabang liwanag mula sa pasilyo ang gumuhit sa madilim na silid. Sa gitna ng liwanag na iyon ay nakatayo ang isang figura, isang payat at kuba na anino. Ang anino ay humakbang papasok. Ang liwanag ay tumama sa hawak nito. Isang itak, mahaba hubok at kumikinang sa dilim. Si Mang Karding. Lumunog si Elara. Ang lahat ng takot na naramdaman niya kanina ay walang-wala kumpara sa sinda na kanyang nararamdaman ngayon. Ang tagapag-alaga, ang lalaking nagbabala sa kanya. Siya ba ang berdugo? Siya ba ang magtatapos sa lahat ng ito? Lumapit si Mang Karding. Ang kanyang manggabakya ay marahang tumutuno sa sahig na lupa. Hindi siya nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang sariling kabok ng dibdib ni Elara. Umintoy ito sa tabian na altar. Na bato at tiningnan na siya. Ang kanyang mamata ay madilim at hindi mabasa sa aninong silid. Itinaas niya ang ita. Napapikit ng mariin si Elara. Nakihintay sa malamig na talim. Isang luha ang gumulong mula sa kanyang mata at dumaloy sa kanyang sentido. Panginoon, kaawaan mo po ang aking kaluluwa. Ngunit ang sakit ay hindi dumating. Sa halip, narinig niya ang tunog ng isang lubid na napuputol. Pagkatapos ay isa pa. Naguguluhang iminulat niya ang kanyang mamata. Si Mang Karding ay nakayuko sa kanya, ngunit hindi para saktan siya. Pinuputol niya ang malubid sa kanyang mabraso gamit ang dulo ng kanyang ita. Ang kanyang magalaw ay mabilis at tiyak. Nang makalaya ang kanyang makamay, mabilis niyang pinutol ang matali sa kanyang mapaa. Hindi kita papatayin, hermana. Sabi nito, ang kanyang boses ay magaspang pa rin, ngunit sa unang pagkakataon.
Narinig ni Elara ang isang bagay bukod sa galit, isang malalim na pihati. Umupo si Elara. Hinahaplos ang mapulang marka sa kanyang nga pulso. Tumingin siya sa matanda, punong pakalito. Pero bakit? Hindi siya sinagot ni Mang Karding. Sa halip, lumingon ito at tiningnan ang pintong bahagyang nakabukas. Pinatay nila ang pamilya ko. Sabi nito, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ang aking asawa, ang aking anak na babae, dito mismo sa lupang ito, bago pa man ako maging tagapag-alaga. Nanatili ako hindi para maglingkod sa kanila, kundi para maghintay ng pagkakataon. Tumingin ito pabalik sa kanya. At sa liwanag na nakmumula sa siwang ng pinto, nakita ni Elara ang mga luhang kumikinang sa mga mata nito. Ang mababala ko sa iyo, hindi iyon para takutin ka. Iyon ay para iligtas ka, para paalisin ka. Ngunit matigas ang ulo mo, Hermana. Ngayon, naintindihan na ni Elara ang lahat. Tumayo si Mang Karding at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Inilahat niya ito kay Elara. Isang maliit na krus na gawa sa kahoy at isang maliit na kutsilyo na ang talim ay kumikinang sa langis. May basbasng dasal at langis ng niyog, sabi nito. Nanginginig na kinuha iyon ni Elara. Isang simbolo ng pananampalataya at isang simbolo ng paglaban. Hindi sapat ang dasal, Hermana, sabi ni Mang Karding. Ang kanyang nga mata ay nagapoy sa isang galit na itinago sa loob ng maraming taon. Kailangan mo ring lumaban. Oh, at sa sandaling iyon na parabang isang sagot mula sa impyerno. Isang boses ang dumagundong mula sa labas. Isang boses na punong kapangyarihan at hindi may pagkakamaling kasamaan. Ang boses ng isang reynang hinahanap ang kanyang korona. Ang boses ni Mother Superior Isabella. Nasaan ang aking alay? Ang sigaw ni Isabella ay isang kulok na yumanik sa mga pundasyon ng lumang Tuvir. Huli na sila. Bulong ni Mang Karding. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng bakal na determinasyon. Hinawakan niya ang balikat ni Elara at itinula ito palayo sa pinto kung saan sila pumasok. May isang daan palabas sa likod ng maimbakan na ala. Tumakbo ka sa kapilya, Hermana. Dun mo siya harapin. Ngunit paano ka? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay punong pag-alala para sa matandang lalaki. Isang mapet na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mang Karding. Itinaas niya ang kanyang itak at sa liwanag ng sulo mula sa pasilyo, nakita ni Elara ang refleksyon ng apoy sa talim nito, isang apoy na nag-alap sa loob ng 50 taon. Matagal ko nang hinihintay ang gabing ito, sabi niya. May utang na dugo na dapat singilin. Ngayon, umalis ka na. Walang panahon para magpaalam. Kasabay ng isang malakas na kalabok ng sipay ng kung sino man ang pintong tselar. Tumakbo si Elara. Tumakbo siya sa madilim at makikitit na pasilyo sa ilalim ng lupa. Ang kanyang puso ay dumadagundong kasabay ng kanyang ngayabak. Sa likuran niya, narinig niya ang pagsalubong ni Mang Karding sa mahalimaw, isang sigawang paghihiganti na sinundan ng tunong bakal na tumatama sa laman at maungol na hindi sa tao. Nakaayat siya sa isang hagdan ng bato at lumabas sa kusina. Ang Tuvir ay nagiba na. Ang dating tahimik na mga pasilyo ay puno na ngayon ng mga gumagalaw na anino at mga tuno na mula sa bangungot. Nakita niya ang isang madreng gumagapang sa pader na parang gagamba. Ang lik nito ay nakabali sa isang anggulong impossible. Nakita niya si Padre Mateo na nakatayo sa isang sulok. Ang bibig nito ay bukas ng napakalawak, naglalabas ng isang itim na usok. Ang pakukunwari ay tapos na. Ito na ang tunay na anyo ng Tuvir. Isang pugat ng nga demonyo
Tumakbo siya patungo sa kapilya. Ang malalaking pintong gawa sa kahoy ay nakabukas ng bahagya na parabang inaanyayahan siya. Sa bawat hakbang papalapit, nararamdaman niya ang isang masamang enerhiya na bumabalot sa lugar, isang kabalintunaan sa dapat sanay pinakabanal na lugar sa Tufir. Pagpasok niya, ang mga kandila sa altar ay biglang namatay lahat, na tila hinipan ng isang hiningang mula sa impyerno. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa mataas na bintanang salamin, isang malamig at maputlang liwanag. At sa gitna ng altar, kung saan dapat nakatayo ang pari, nakatayo ito. Hindi na ito si Mother Superior Isabela. Ang abito ay punit-punit, nakakalat sa sahig na parang isang basahan. Ang katawan sa loop nito ay baluktot at nag-iba ng anyo. Ang balat nito ay naging kulay abo at makintap na parang sa isang paniki. Ang mga braso nito ay humaba. At ang mga daliri ay naging mga kuko na matutulis at kurbado na parang karit. Mula sa likod nito, dalawang malalaki at butuhang pakpak na gawa sa balat ang dahan-dahang bumuka na sumakop sa dilim ng kapilya. At ang mukha nito ay pinahalong galit ng tao at pagkagutom ng hayop. At ang mga mata nito ay dalawang nagbabagang uling na nakatitik ng diretso sa kanya. Nasaan ang Diyos mo ngayon, munting Hermana? Garalgal na sabing nilalang. Ang boses ni Isabela ay nababalot na ngayon ng isang tunok na parang lagutok ng ngabuto. Nandito ka sa aking bahay, sa aking simbahan. Napatras si Elara. Hawa-hawa ang krus na bigay ni Mang Karding. Ang kutsilyo ay nasa kabilang kamay niya. Ngunit ano ang magagawa ng maito laban sa isang bangungot na nakatawang tao? Tumawa ang halimaw. Isang tunok na nakakapangilabot. Akala mo ba, iyang ngalaruan mo ay may magagawa sa akin? Ako ang pananampalataya sa lugar na ito. Sa gitna ng kanyang takot, isang pagkaunawa ang biglang lumitaw sa isipan ni Elara. Ang krus, ang kutsilyo, nga simbolo, nga sandata para sa katawan. Ngunit ang kalaban niya ay hindi lamang laman at dugo. Ito ay isang sumpang daan-daang taon na ang tanda. Ang kanyang kamay ay dumapo sa bulsa ang kanyang abito sa malaming na bilog ng salamin. Ipinapakita nito ang kanilang tunay na anyo. Huwag magtiwala sa salamin. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi ipinapakita ng salamin ng tunay na anyo ngang aswang para sa kanya nakikita na niya ito ngayon. Ipinapakita nito ang kanilang tunay na anyo para sa kanila. Ibinabalik nito sa kanila ang imaheng ang kanilang nabubulok na kaluluwa. Ang lahat ng kasalanan, ang lahat ng dugo, ang lahat ng taon ng pakukunwari. Ito ang dahilan kung bakit ito kinatatakutan ni Agnes. Hindi ito isang sandata para pumatay. Ito ay isang sandata para magparusa. Hindi na nanginginig. Binitawan ni Elara ang kutsilyo. Humabang siya pasulong, papalayo sa anino at papunta sa liwanag ng buwan. Ang tanging hawa niya ngayon ay ang salamin. Itinaas niya ito. Hindi na parang isang sandatang itututok, kundi parang isang kalasak. Ang likod nitong pilak ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Tapos na ang pagtatago mo, Isabela, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay payapa at puno ang isang bigat na hindi niya alam na taglay niya pala. Isang nakakabinging sigaw galit ang kumawala sa halimaw. Hindi nito inatake ang kanyang katawan. Inatake nito ang kanyang pananampalataya. Walang silbiyan. Sa isang malakas na pagaspas ng kanyang ngaapakpa, lumipat ito mula sa altar at bumulusok pababa, diretso kay Elara. Ang makuko nito ay nakaumang, handang gutayin ang kanyang laman. Ang bilis nito ay hindi kapani-paniwala. Hindi gumalaw si Elara. Hindi siya pumikit dahil sa takot. Ipinikit niya ang kanyang mata upang manalangin. Sa huling sandali, bago pa man siya
Maabot ngang makukunito. Buong lakas niyang idiniin ang salamin sa mismong mukha ng sumusugot na halimaw. Walang nangyaring pisikal na pagsabog. Walang tuno na babasak na salamin. Sa halip, ang salaming kaluluwa ay nagliwanag. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang bumulwak mula rito. Hindi liwanag na apoy o kidlat, kundi isang dalisay na liwanag na katotohanan. At si Isabela ay sumigaw. Isang sigaw na hindi dahil sa sakit ng katawan. Ito ay isang sigaw ngang isang kaluluwang napilitang tumingin sa sarili nitong reflection pagkatapos ng dandaang taon ng pagbabalat kayo. Isang sigaw ngang isang demonyong nakita ang sarili nitong muha sa unang pagkakataon. Ang liwanag na bumulwak mula sa salamin ay hindi mainit. Hindi ito nakakapasong apoy. Ito ay isang dalisay at absolutong liwanag. Isang katotohanang napakatindi na walang kasinungalingan ang kayang mabuhay sa ilalim nito. Nilamon nito si Isabela. Ang kanyang sigaw ay naging isang mahabang daing ng pagdurusa, hindi ngang katawan, kundi ngang isang kaluluwang napilitang harapin ang sarili nitong kasuklam-suklam na refleksyon. Ang kanyang anyong halimaw ay tila isang aninong tinutunawng sikat ng araw. Ang kanyang balat ay naging abo. Ang kanyang mapakpak ay gumuho na parang matuyong dahon. At sa isang huling, tahimik na pagsabong ng liwanag, nawala siya. Ang tanging naiwan ay isang maliit na bunton ngang kulayabong abo sa sahig ng kapilya. At ang liwanag ay hindi huminto ron. Gumapang ito palabas ng kapilya. Isang along ng paglilinis na humayo sa bawat pasilyong ng Tuvern Concepcion Purisima. Narinig ni Elara ang iba pang magasigaw sa di kalayuan, magasigaw na biglang naputol. Ang maaninong gumagapang sa pader ay naglaho. Ang mademonyong nagtatago sa ilalim ng balat ng mabanal ay pinilit na harapin ang parehong katotohanan. Ang sumpa ay nabasag. Pagkatapos ng ilang sandali na tila walang hanggan, ang liwanag ay dahan-dahang humupa. At ang pumalit dito ay isang katahimikan. Isang katahimikang mas malalim at mas banal pa sa anumang panalangin na narinig sa loob ng kapilyang ito. Nanginig ang matuhod ni Elara at siya ay napaluhod sa sahig. Ang salamin ay nahulog mula sa kanyang kamay. Tapos na. Tapos na ang lahat. At sa gitna ng katahimikang iyon, may isang bagay na nagbago. Isang bagay sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumingon sa malaking bintana ng kapilya. At ang kanyang hininga ay napigil. Ang hamog. Ang makapal at kulay abong ulap na daan-daang taong yumakap sa baryo Kalimao na parang isang sapot ng gagamba ay nagsimulang umurong. Hindi ito basta naglaho. Ito ay gumagalaw, humihiwalay, na parang isang kurtina na dahan-dahang binubuksan pagkatapos ng isang napakahabang gabi. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, isang liwanag na hindi niya pa nakikita sa lugar na ito ang nagsimulang tumagos. Hindi ito ang kulay abong liwanag ng takip silim. Ito ay isang sinak na kulay ginto. Ang unang sinang araw. Tumama ito sa turing simbahan. Pagkatapos ay sa bubong ng kapilya at dahan-dahang bumaba na tinatanggal ang lahat ng anino sa dinaraanan nito. Lumabas si Elara sa kapilya. Ang kanyang paa ay tila may sariling isip. Ang tufirn ay wasak at punong nga bunton ng abo, ngunit hindi na ito nakakatakot. Ito ay isa na lamang lumang gusali. Sa patio, nakita niya si Mang Karding. Nakasandal ito sa pader, sugatan at pagod, ngunit buhay. Ang kanyang itak ay nakatarak sa lupa sa kanyang tabi. Maraming dugo sa kanyang damit, ngunit hindi lahat ay sa kanya. Naktama ang kanilang mamata, isang pagunawang hindi na nangangailangan ng masalita. Isang pagunawang dalawang taong nakipaglaban sa impyerno at nanalo. Sabay silang tumingin
sa baryo. Ang buong Kalimaw ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang makulay na hindi pa nakikita ni Elara nun ay biglang lumitaw. Ang luntingang madahon, ang pulang ang bulaklak gumamela, ang iba't ibang kulay ngang kayumanggingang nga bahay kubo, dahan-dahan, na parang magkulisap na lumalabas sa kanilang malungga matapos ang isang mahabang bagyo. Nagsimulang bumukas ang mapinto at bintana. Ang matagabaryo ay lumabas, hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mukha ay nakatinggala sa langit. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ang ilan ay lumuluha sa isang damdaming matagal na nilang kinalimutan, pag-asa. Ang hangin ay hindi na mabigat at malamig. Ito ay magaan at may dalang init. Bumalik si Elara sa loob ng kapilya. Ang kanyang puso ay punong isang halong labis na pagod at isang payapang kalungkutan. Pinulot niya ang salamin mula sa sahig. Ngayon, isa na lamang itong ordinaryong salamin, isang piraso ng babasagin sa isang antigong lalagyan. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang mukha na tumingin pabalik sa kanya ay ang mukha niya, ngunit iba na. May manggagasgas at dumi at isang malalim na pagod na hindi mabuburang kahit anong tulok. At ang kanyang mga mata, ang mga mata niya ay hindi na mga mata ng isang inosenteng novisit. Ang mga ito ay mga mata ng isang taong nakatanaw sa pinakamalalim na bangin. Mayroon itong isang karunungang hindi dapat taglay ng isang madre. At sa isang iglap na mas mabilis pa sa pagkurap ng mata, sa gitna ng kanyang refleksyon, inakala niyang may nakita siya. Isang saglit na pagkurap ng isang anino sa likod ng kanyang balintataw, isang maliit na piraso ng kadilimang naiwan mula sa pakikipagtitigan sa halimaw. Ang kanyang pananampalataya ay nagligtas sa baryo. Ang liwanag ay bumalik na. Ngunit ano ang halaga ng pagtingin ng diretso sa kalobluban ng impyerno? Ang tanong na iyon, alam niya, ay habang buhay na babagabag sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento ni Sister Elara at ang paglaya ng baryo Kalimaw mula sa daan-daang taon ng kadiliman. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng madilim at mapanganib na paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa bawat kabanata ay parang personal kong paglalakbay kasama si Elara. Naramdaman ko ang kanyang pananabik, ang kanyang pagkalito, ang kanyang panlalamig sa takot at sa huli, ang kanyang natakpuang tapang. Ang pagbuha sa mundong Kalimaw ay isang paalala na kung minsan ang katahimikan ay mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Sapagkat ang kwentong ito, sa kaibuturan nito, ay hindi lamang tungkol sa mahalimaw na may mga pangil at pakpak. Ito ay tungkol sa mga halimaw na nakbabalat kayo bilang mga banal. Ito ay isang pagalugat sa tunay na kahulugan ng pananampalataya, hindi ang pananampalatayang bulag, kundi ang pananampalatayang lumalaban, naktatanong, at nakahanap ng liwanag kahit sa pinakapusok ng dilim. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na gaano man kasiksik ang hamok at gaano man katagal ang gabi, palaging may darating na unang sinak ng araw. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman habang nakikinig? Haling bahagi ngang paglalakbay ni Elara ang pinakatumatak sa inyo? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong masalobin, kaya't huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong makomento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kuwentong kababalagan, ako ang inyong lingkod at mananalaysay. Palaging mag-ingat sa mga yakap na masyadong malamig at sa mga ngiting hindi umaabot sa mga mata.